What's up mga idol? Ngayong July 2026, meron tayong 7 Japanese models in 150cc segment. Mga idol, mabibili mo na ngayon yan ngayong month of July. At syempre, pag sinabi mong Japanese scooter, kilala yan, exceptional yung kanilang reliability and well-known din sila sa kanilang patipiran or fuel efficiency, no? Plus cutting edge technology. The best thing pa dyan, marami tayong mga after sale parts, so wala kang worry para dito. At sobrang dami rin na mga accessories na pwede mong i-upgrade kaya mauubos ang budget mo. Mga ito sa ating unang model from Yamaha Motorcycle. Yan nga po ang pinakasikat na Aerox version 3 standard version. And this month of July, meron tayong bagong presyo, 133,900. Kung bibili kayo ito, may additional pa yan na cash 3 years LTO registration fee. Para naman sa financing, ang ating minimum down payment, 13,390 or 10% down payment. Monthly payment natin, 3 years, 6,519. Mga ito sa ating pong Aerox version 3 ay meron tayong bagong front face headlight design at syempre bagong rear taillight sporty design. Wow! Fully digital pa rin ang kanyang display. And ang ignition nito ay naka-physical key na merong shutter lock for added security natin. Ang ating fuel tank dito ay may capacity na 5.5 liters at 43 km per liter naman na gas consumption. Mababang sita nito, 790mm. At ang carb weight naman yan ay may bigat na 130 kilograms, mga idol. Pagdating naman sa ating engine type, meron tong total displacement 155cc. Liquid cooling to, kaya maganda ang ating pinaka-cooling system. At meron din siyang fuel-injected CVT belt drive. May max power 15.2 HP at maximum torque 14.2 Newton meters. Malakas po ang ating arangkada dyan. Next naman, syempre kung meron tayong standard version, meron din tayong SP model. Kung saan ito po ay mas high-tech dahil ito po ay merong presyo naman ng 164,400 this month of July. At ang mga features ito, equipped din to ng turn-by-turn navigation dahil naka-TFT display na to, emergency stop signal, sport and touring modes na rin. Meron tayong riding mode, plus ang kaganyang pinaka-suspension, naka-KYB sub-tank pa ito, no? Maganda yung suspension natin. Plus, equipped din to ng ABS or anti-lock braking system na may single channel tayo yung front lamang. And nakagandahan, equipped na nito ng traction control at naka-keyless na rin. So talagang super loaded ang ating SP model. Siyempre mas premium din yung kanyang looks. Tingnan mo naman yung kanyang seat cover. Napakaganda, di ba? At very sporty ang kanyang color design. Well, pinakagusto ko rito yung kanyang engine type dahil naka Yamaha Electronic CVT to. Meron tayong extra push to. Ang ganda ng acceleration natin at talagang magpipil mo yung lakas ng arangkada natin dito. At iba pang itong features, gaya po ng stop and start system, yan din po equip at Yamaha Connect. Mga idols, ito po ang ating Aerox SP. Ang mga size ng gulong nito ay 110/80 by 14 sa front at sa likod naman 140/70 by 14. Full LED rin lahat ng mga ilaw natin ito. Napakalinaw at sobrang formado. O di ba mga idols, ano bang pipiliin ninyong Aerox, ito bang standard or SP version? And next naman, ang kilala at sikat na model from Honda Motors. Yan nga po ang bagong Honda ADB 160. Dalawang type ang meron tayo nito. ABS type na may presyo 167,500. Finance naman natin, minimum down 10%, 15,075. Nice. 3 to pay 8,045 pesos. And mga idols, kung kayo po i-apply ng finance, mag-PM lang kayo sa ating page, Boyet Salabaria. Please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pa nating update sa inyo. Ang ating ADB 160, meron tong total engine type 156.9cc, liquid cooled to, 4 valves at siyempre pa fuel injected, may CVT belt drive. Mga idol, napaka-forma nito. Keyless din po ang ating ABS type. Meron din tong digital display at full LED lahat ng ilaw nito. Kagandahan dyan, yung mga suspension nito talagang branded. Showa brand. Ang ating pinakalikuran pa ay naka-sub-tank. Kaya talagang perfect for long rides ang ating ADB 160. At para naman sa gas capacity, meron itong total 8.1 liters at consumption naman na 45 km per liter. Talagang matipid din sa gas consumption to.
And kung gusto mo mas premium, mas maporma, meron Wow. tayong road sync type. At dalawang kulay naman ang pagpipilian natin. Itong SUV metallic brown glossy paint finish at isa namang white color na matte finish. May presyo to na 175,000. At kung apply ka ng finance sa atin, ang ating minimum down payment, 10%, 17,500. Monthly payment natin, 3 years, 8,308. And para sa update ng mga stocks nito, medyo limited lang po ang mga units for ADB 160 road sync type. So kakunti lang po talaga ang available niyan kaya marami po naghahanap sa atin. Ang lahat ng ilaw niyan ay full LED from headlight, taillight, brake light at mga signal light natin. Meron din tayong small compartment with USB charger Type-C at syempre pa meron tong Honda Smart Keyless System with answer back at anti-theft alarm. Well, ang kanyang mga switches and button kapareho din ng mga big bike model ng Honda. Kaya ito po ay meron ding equipped na Honda Road Sync. Yan po yung kanilang phone connection. So makikita mo yan sa ating bagong TFT display dito po sa ating Road Sync type. And equipped din to ng idling stop and start. And meron din tayong 3D emblem para sa ating logo. At ang sukat pala ng ating pinaka-TFT display na yan ay 5 inches. Mga idols, ang ating palang fuel capacity dito 8.1 liters at 45 km per liter ang ating gas consumption. Dito sa ating front pocket or bulsa, nandyan po ang ating USB charger Type-C. Pwede mo nang ma-full charge ang inyong cellphone habang nag-rides ka. Added convenient para sa ating mga rider. Dating naman sa kanyang performance, meron tong max power 15.8 HP at meron naman tong arangkada or torque 14.7 Newton meters. Ang bigat pala ng ating road sync ay 134 kilograms mga idol. At syempre pa, ang seat height ito napakababa lang, 780mm, perfect sa mga Filipino short rider yan. And premium din yung kanyang pinaka seat cover, two-tone, mapormang tignan, kaya talagang marami bumibili nitong ating ADB 160 road sync type. Malaki din ang ating pinaka-luggage compartment. Meron din tayong helmet hook dyan. Pwede mo isabit dyan pagka nagpa-park ka. So marami itong mga features na talagang convenient para sa ating rider. Okay din yung kanyang grab bar. At ang ating pinaka-suspension dito, panalo din dahil Showa brand, telescopic forks sa harapan, dual shock absorber with sub-tank naman sa ating pinakalikuran. Meron pala itong equipped na single channel ABS at equipped din to ng Honda Selectable Torque Control for added safety features natin. Talagang napakaganda at solid. Fully loaded ang ating Honda ADB 160 Road Sync. 175,000. Gusto natin nyo ba yan mga idols? Mag-PM lang kayo para makapag-apply. Mga idols, ito naman ang ating pinaka-latest at brand new model. Kalalabas lang sa Pilipinas from Suzuki Motorcycle Philippines. Ang bagong Burgman 1.5. Aba mga idol, meron tong presyo ngayong July 2026, 165,000 pesos. Pwede mong i-apply ng finance sa atin. 16,500 ang ating down payment. 3 years to pay 7,842 pesos. And dalawang kulay ang pagpipilian natin, color white at color black na parehong glossy paint finish mga idol. Ang pinaka nagustuhan ko dito, mababa yung seat height niya, 760mm. Kung kayo po ay 5 flat, kayang-kaya nyo pong i-rides to. Ako 5'6", talagang abot na abot natin, flat footed. Sa atin namang engine type, ito po ay may total displacement 149.3cc, single cylinder, single overhead cam. Liquid cooling to kaya maganda yung cooling system. At syempre meron tong 2 valves, fuel injected at CVT belt drive mga idol. May max power 14.2 HP, max torque 14.2 Newton meters. Full LED rin ang mga ilaw nito. Ang astig ng kanyang triple LED headlight design. At ang design niyan talagang inspired dun sa kanyang big bike model, yung Burgman 400 LED rin ang ating pinaka brake light sa likuran, yung ating tail light. At syempre, meron din tong signal light na LED, mga idol, At yan din po ay talagang sobrang linaw. Ang kagandahan dito sa ating Burgman 1.5, pagdating sa kanyang braking power, solid to, It comes with dual channel anti-lock braking system. So, dalawa, meaning harap at likod ay equipped ng ABS. Kaya napakatindi nito. And for safety, it also comes with TCS or traction control system. Ano masasabi nyo mga idol? Di ba sobrang solid ng kanyang high-tech features? Sa atin namang wheels, eto naka-alley cast wheel, 14 inch ang mga sukat ng gulong natin. Sa harap, 110/80 by 14. Sa likod naman, mas malapad,
130/70 by 14. Tubeless pareho yan. Ang brand nilang ginamit ay CST tire. The best thing din, meron na tong tire hugger sa likuran, rear fender cover. So yung talsik hindi na masyadong magiging madumi yung likuran. At ang kagandahan din dito, ang feature nito na dual shock absorber with sub-tank. Yan po ay preload adjustable na rin. At sa kanya naman fuel capacity, ito po, kasya dyan ng 8 liters of gas na meron namang approximate or average 43.6 km per liter. Ganon katindi yan. Ang kagandahan din, ito po din ay merong intelligent key system. O di ba, with answer back at anti-theft alarm. Di ba, fully loaded ang ating mga features dito. Then, meron na rin itong hazard light, USB charger Type-C. Dalawa pa yan dito sa ating pinaka-glove compartment at sa ating luggage compartment. Kasya rin ang half-face helmet sa ating pinakaupuan. And first time to sa Suzuki Motorcycle Philippines, eto, full color TFT display na meron tayong pagpipiliang team or kanyang pinaka-display, yung meron siyang dynamic at classic style. Ito pong nasa ating video, yan po ay dynamic style, yung bilog naman yung kanilang classic style. Kagandahan din, 3D emblem ang logo nito, talagang kinumpleto na to ng Suzuki Motorcycle. Para sa akin, meron na rin siyang top box frame ready. Ibig sabihin, may abang na rin para sa top box. Hindi ka na bibili ng frame mo, maglalagay ka na lang. Ito po yung ating color black mga idols, 165,000. Aba, available na yan sa lahat ng Suzuki Motorcycle Store. And you can apply to me for financing or installment. Kaya ano bang inaantay nyo mga idols? Just send message sa ating Facebook page. Next model naman natin, siyempre po, pinakasikat from Yamaha Motors Philippines. Walang iba. Ang NMAX, meron tayong TechMax version type. Ito, naka YECBT engine. And this month of July, meron tayong new price, 178,400. Sa atin naman financing, pwede kayo mag-apply sa atin. Down payment minimum, 17,840. 3 years, 8,633. PM lang kayo mga idol kung gusto natin yung mag-apply. And dalawang kulay ang available. Meron tayong new ceramic gray or glossy gray at color black or glossy black. So yan po yung mga available color natin. Lahat ng ilaw nito, full LED lightings. At syempre pa, engine type, 155cc, single cylinder liquid cooled 4 valves, CVT, fuel injected. At syempre meron din tayong NMAX ABS or standard type. Ito mga idols, mas mura ito. Ang ating namang presyo dito, ngayong July 2026 ay 158,400. Sa ating financing naman, down payment 15,940 at monthly payment 3 years 7,750. Well, ang ating NMAX po, meron tong mababang seat height 770mm at bigat 135 kg sa TechMax, 131 kg sa standard version. Equipped to ng dual channel ABS at meron din traction control. At ang kagandahan din, naka-subtank na rin ang ating dual shock absorber sa likuran. Digital display sa ating standard at TFT display naman sa ating TechMax version. So pareho silang naka-keyless system, merong USB Type-C charger, and same ng fuel tank 7.1 liters na meron namang consumption 42 km per liter. Yan po ang ating NMAX mga idol. Ano bang kurso natin yung kunin dito? Standard type or yung TechMax version? Well, ito rin ang pinaka-latest model na nirelease ng Yamaha Motors Philippines. Bagong Lexi 155. Ito po yung pinaka-sporty at lightweight. Meron siyang middle floorboard or gulay board na tawag natin. SRP 99,900, very affordable. Ang ating finance, down payment 9,990, 3 years 4,888. Ganun na siya kamura, Pwede kayo mag-apply sa atin yan mga idols, Naka-digital display, meron tong physical key, at syempre meron din shutter lock. Plus, ito pong ating Lexi 155, LED yung kanyang ilaw. Signal light niya ay mga bulb type. And syempre, telescopic fork sa front. Single shock naman sa likuran. At pagdating naman sa kanyang engine type, same 155cc, single cylinder 4 valves, liquid cool, max power 15.2, at torque naman 14.2 Newton meters. 4.2 liters yung kanyang fuel capacity at may average to na 43 km per liter. Yan po ang ating seat height, mababa, 770mm. Perfect ito sa mga short rider. Easy to ride, magaan, And next from Honda, siyempre yung counterpart sa laban ng Lexi, Click 160. Diba, napakabilis ito mga idols. Tinubukan na yung mga kilalang vlogger to, talagang tindi ng kanyang performance.
Bagong presyo, 109,000 ngayong month of July. Financing natin, down payment, 10,900, 5,336 naman ang 3 is to pay. Again, ito po ay merong combined braking system, naka-disc brake ang front at drum brake sa likuran. Yan po yung ating pinaka-compartment dito. May fuel tank to ng 5.5 liters at fuel consumption 46.7 kilometer. Ito mas matipid talaga. Very fuel efficient to. Ang kanyang seat height 778 mm. Kaya perfect din sa ating mga short rider o Filipino riders, no? Ang bigat nito 116 kilograms. Mas magaan po ito sa Lexi na mayroon namang bigat na 118 kilograms. And ang ating engine type 156.9cc 4 valves liquid cool CVT belt drive. Malakas, no? 15.2 HP at torque naman 13.8 Newton meters. Single shock sa ating likuran at telescopic naman ang ating pinaka-front suspension. And equipped na rin to ng Honda Smart Keyless System. So nakakeyless na to. Plus fully digital ang ating pinaka-front display. Meron din tong USB charger Type-C. Kaya mga idol, kung ano po yung kursunado nyong bilhin, eto bang Honda Click 160 or yung Lexi 155? Kayo na po magdesisyon mga idol. Parehong matibay, reliable at cutting edge technology. And next model, Honda PCX 160 mga idol. Meron tayong dalawang version. Meron tayong CBS or standard version type at racing type. Para sa ating standard type, may presyo ito ng 135,500 at financing naman 10%, 13,550. 3 years to pay 6,595. Yan po ang ating standard type. Full LED new lightings, napaka-forma, no? Talagang sobrang astig. At fully digital naman ang kanyang pinaka-display. So yan po ang ating standard type na PCX 160. So makita nyo, meron din siyang hazard light for added safety natin. At dito po sa ating PCX 160, meron tong total engine type, 156.9cc, liquid cool 4 valves, CVT at fuel injected. Again, may max power 15.8 HP at torque naman 14.7 Newton meters. Dual shock absorber na rin ang ating pinaka-rear suspension at yan din po ay naka-telescopic sa harapan. Well, sa kanya naman upuan, may sukat to na 764mm at malaki din ang ating compartment. Marami tayong madadala. Sobrang komportable nitong ating upuan dito. Kahit nag-long rides ka, talagang enjoy mo talaga dito sa ating PCX 160. And para sa ating mga gulong, 14 inch sa harapan, 13 inch sa likuran, parehong tubeless. Meron itong idling stop and start plus Honda Smart Keyless System. Equipped na rin to ng USB charger Type-C doon sa ating globe compartment na kalagayan. Ang fuel capacity naman nito ay 8.1 liters, 46 km per liter naman ang kanyang consumption at ang kanyang total weight 132 kilograms. Full LED lahat ng mga ilaw natin dito. Tingnan nyo naman yung astig ng ganda ng kanyang taillight design mga idol, di ba? Kung kayo bibili nito mga idols, PM na kayo sa atin. At syempre meron din tayong Honda PCX Racing Type. So ano ba yung pagkakaiba nila dito? Ito po, meron siyang Honda Selectable Torque Control or Traction Control. Again, single channel ABS sa front. Ang ating standard kasi combined braking system. 155,000 ang presyo. 3 to pay 7,521 para sa ating Racing Type mga idol. Full LED lightings. Di ba? Napakalinaw, di ba? At TFT ang ating pinaka-display. 5-inch yan na merong equipped na phone connection ng Honda. Yan nga po ang RoadSync. So mga idol, ano ba mas pipiliin nyo rito sa ating dalawang PCX? Siyempre yung mas astig, mas premium ang RoadSync type, no? Tingnan mo yung wheels niya, naka-bronze color. Siyempre yung engine nito, same pa rin yan, 156.9. Plus, ang pinagkaiba talaga nila dito, yung kanyang shock sa likuran, naka-subtank na, no? Plus, meron siyang gold emblem logo. O, di ba mga idol? Kayo ba mga idols? Ano ba ang decision nyo? Mas pipiliin nyo rito. Siyempre pa yung ating pinaka-handlebar, may cover na rin. Hindi na siya kagaya dati na naked type. So yung mga switches ito, pareho din ng mga Honda Big Bike style, no? At sa compartment na yan, nandyan po yung ating USB charger Type-C. At siyempre, keyless to. Kaya talagang fully loaded para sa isang Honda PCX 160 Racing Type. Mga idols, yan po ang ating feature para sa inyo. Sana nagustuhan nyo itong ating 7 Japanese brand or models na pagpipilian natin dito sa Pilipinas. Siyempre, dominated nila ang kanilang market pagdating sa kasi sa reliability, pagdating sa parts, pagdating sa accessibility, lahat nandito na sa mga model na to. So, hindi ka mag-worry pag bumalik ka nito,
walang sakit ng ulo pagdating sa pyesa, at sasakit pang bulsa mo dahil maraming pang-upgrade. And yan po ang advantage pag Japanese brand, no, di ba? Again, don't forget to subscribe sa ating channel at huwag niyo kalimutang i-follow ang ating page for more update. Stay tuned po tayo lagi.